Hello, what's up? This is Scott back again for another video. Pag-uusapan natin today is the Infinix Note 40 5G. Yes, hindi po siya Pro version. Pero tingin ko, para sa akin, mas maganda na lang to option kaysa dun sa Pro Plus. Why? Well, isa-isahin natin yan. So, unang-una, dito muna tayo sa kanyang specs. Yes, this is currently running on Android 14, XOS 14.0. Ang chipset po nito is ang controversial na MediaTek Dimensity 7020. This is 6nm up to 2.2 GHz and with GPU na PowerVR IMG BXM8256 ang haba ng pangalan ng GPU. Supposedly, octa-core ito pero, well, mamaya papakita ko sa inyo yung performance niya. And this variant is 12GB, 512GB na storage. Alright? UFS 3.1. Ooh, yes. Kasi sa Pro Plus, UFS 2.2 lang eh. Take note sa UFS 3.1 na yan ha. Anyway, post nyo na lang itong video kung gusto nyo pambasahin itong specs niya. Ngayon, tuloy na tayo sa kanyang detalyadong review. So as you can see, this is under display fingerprint po siya. Good job na agad. This is premium na agad ang feeling. At meron po siyang kasamang case. And ito po ay hindi lang basta case po ang nilagay dito. Dahil dito, meron na siyang magnetic na feature kapag ka nakakabit itong case. Kasi kapag ka wala yung case, wireless charging lang siya na hindi magnetic. So, hindi basta-basta pwedeng galawin yung smartphone kapag hindi nyo siya nilagyan ng case. Walang magnet kasi rito. But anyway, yan po yung case niya. Parang transparent smoky gray yung dating. And ang maganda na naman actually. So, tabi na natin to since nakita nyo naman ha. Now, lipat na tayo sa performance. Sa Antutu score, syempre, bago tayo dumiretso ng tuluyan, nakakuha tayo ng 511,000. Kung mapapansin nyo, kung maalala nyo pala na sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G, 400 something lang, 400,000 lang. Why? Ba't ito napakataas? Kung di ako nagkakamali, ang nakalagay pala dun sa 40 Pro Plus is UFS 2.2. This one has UFS 3.1. So that is why mas mataas na ngayon ang score niya, going up hanggang 511,000. Yes, yun po ang nagpataas, yung storage niya. And similar pa rin naman pagdating sa GPU score, 81,000 pa rin, 147,000 umiikot yung CPU score. Ay wait, meron pa palang CPU throttling test, papakita ko sa inyo saglit. So tinest ko siya sa CPU throttling test. Of course, 60 minutes, hindi tayo dito nag-15 minutes. Stability niya actually is around 81%. Yeah, hindi siya nag-throttle. At least, mataas pa rin yan. Nasa line of 8 pa rin, ika nga. And may konting yellow lang. So, hindi ganun ka straight line. But still, at least, hindi po siya nag-dip down to red or orange. So, okay na okay po yan. And the score, 190,000. So, dyan pala makikita natin kung ano talaga siya. Hindi talaga siya gaming chipset. This is more like casual, all-around chipset lang. Yung pangmasang Pilipino lang, ika nga. Not for gamer. Dyan pa lang kita na natin, di ba? So, ang expectations nyo, i-hold nyo muna. Papakita ko sa inyo ang kanyang gaming test na. Sa Mobile Legends. Sa maniwala kayo sa hindi. Last time, super and ultra yung graphics niya. So, sabi ko sa inyo, di ba, hintayin lang tayo ng konti, ma-optimize din yan. And after what? 2 weeks, ultra graphics na po siya ngayon. Ultra graphics, ultra FPS. At ang kanyang actual performance, nagpa-fluctuate siya around 80 to 120 FPS. At ang temperature, 40 to 41 degrees Celsius. Yes! Eto. Mobile Legends, 17 minutes. So, ito makikita natin, ang average FPS niya is 86. Okay? So, mataas na rin kahit paano. Not bad. And, yun nga lang, makikita nyo, may mga konting fluctuations tayo dito. So, umpisa, ano lang to, intro. And ito yung actual game. So, naglalaro tayo, may mga times na umakit siya ng 100 to 120 FPS, as you can see. Pero, fluctuate talaga to. Hindi siya stable. Fluctuate siya around 80. Yan. Pero at least hindi siya bumababa ng 60 talaga. Kung meron man, mabilis na dip lang. Pero most of the time, at least, nag-i-stay siya around 80 to 90. Makikita nyo sa screen. 80 to 90 yung pinaka nilalaro niya mga FPS. And may panaka-naka nga makikita natin siya, naglalaro siya sa 100. Pero most of the time, 80 to 90 yung nakikita ko. So, not bad na rin. Kung Mobile Legends lang naman ang lalaroin nyo rito, pwede na po kayo rito. Ngayon, lipat naman tayo sa Genshin Impact. Default lang sinet natin, low settings at 30 FPS. Sa ganong settings, kaya po niya 30 FPS at 35 degrees Celsius. So, sabi ko, pwede pa siguro itong itaas. So, I switch it to high graphics and 60 FPS. Ang nakuha natin, stable pa rin po siya sa 30 FPS at tumaas ng konti yung temperature from 35 degrees Celsius, umakyat po siya ng 39 degrees Celsius. So, yun. Papakita ko na lang din sa inyo yung kanyang score sa 21 minutes Genshin Impact. Yun, 30 FPS, stable, in fairness. At pagdating naman dito, makikita natin, stable naman siya, almost straight line pa rin sa 30 FPS. Kaya po niya hanggang high graphics, not highest high graphics lang. High graphics,
Pero 30 FPS, hindi niya makukuha talaga yung 60. 30 FPS is not bad na rin naman actually. So, pwede. High graphics, 30 FPS, doable po sa Genshin Impact. No, may konting improvement, no? Pero, yun nga, nag-i-improve lang siya sa mga supported niya lang na games. Anyway, continue tayo. Sa PUBG Mobile, sinet natin siya sa HD graphics and high FPS. So, naglalaro tayo, in fairness, stable siya sa 25 to 30 FPS at ang temperature, 35 degrees Celsius lang. So, PUBG Mobile, so ayan, makikita nyo, 27. So, basta naglalaro siya, no? Stable naman, nakita nyo naman. Diba? Straight line po yan. Yeah, hindi po halos tayo nagdidip. Ito, mga intro to, kaya huwag nyo pansinin yung mga intro, yung loading area, naglo-load yung game. But yung mismong actual gaming, straight line po yan. So, HD graphics, high FPS sa PUBG Mobile, pwede, doable. Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile. Grant po siya sa high graphics. Sinet natin sa high graphics and max FPS. In fairness naman sa kanya, naka-stable siya around 50 to 60 FPS. Yung kanyang temperature medyo umakyat ng 40 degrees Celsius. So ito, 17 minutes. Kita natin, yan. Naglalaro po siya again, like I said, 50 to 60 FPS, which is, ayan, 53 FPS average. And almost lang naman. Almost straight line po yung kanyang performance. So Call of Duty Mobile, nag-improve din siya ng konti compared last time. So okay to. So maybe after a few weeks, medyo mag-improve pa. Hopefully, pero wag po tayong masyadong umasa sa promise na improvement. But at least, pinakita tayo, may nag-improve nga. Konting improvement lang. Now, lipat naman tayo sa Kara X3. Siyempre, tinry ko pa rin yung racing na mabigat sa smartphone, sa graphics. So, default po, 5 graphics and only FPS. Nung tinry ko po siya sa level 5 graphics, medyo pansin natin na medyo may dip siya na around 15 FPS minsan and then akyat ng 20. So, what I did, binaba ko na lang yung graphics. So, medyo hirap talaga siya sa Kara X3. Switch tayo sa level 1 graphics. Level 1 graphics. So, binaba ko na lang talaga. Level 1 graphics. Medyo nakakuha tayo na mas maayos na 25 to 30 FPS score. And the temperature, 40 degrees Celsius. Tapos naalala ko, meron nga palang gaming mode si Infinix. So, tinry ko i-activate yung performance mode, yung pinakita ko sa inyo kanina. And FPS went to 30 to 40 FPS. So, may improvement. Nung ginamit natin yung performance mode, 30 to 40 FPS. Not bad. Yeah. And ang temperature, umakyat nga lang siya ng konti sa 41 to 42 degree Celsius. So, huwag na tayong overheating. And as you can see, di ba tayo dito, 20 minutes na gameplay sa Kara X3, 25 FPS. Ito yung mga nilalaro-laro natin. Iniiba-iba natin yung settings. Dito straight siya ng around 20 FPS and then binaba natin siya ng low graphics, then medyo nag-fluctuate na siya ng konti. So around 25 FPS yung nakuha natin na overall na FPS sa Kara X3. So playable kahit pa paano, huwag nyo na nataasan ng expectations nyo kung sa Kara X3. Siguro lowest settings lang talaga pwede. Now, lipat naman tayo sa Farlight 84. Dito, hinayaan lang natin siya sa balance kasi yun naman talaga ang kaya niya. And then, very high FPS. Pero, ini-switch ko pa rin siya sa extreme kasi gusto ko talaga malaman what if baka may itaas pa. Pero yun, stable lang talaga siya around 60 FPS, temperature 37 degrees Celsius. So wala pong improvement sa Farlight sa ngayon, pero at least naman nag-improve siya sa part ng Genshin Impact, sa Mobile Legends at saka sa PUBG Mobile at Call of Duty Mobile. The rest, hindi po siya gumagana. Hindi rin po siya gumagana pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin siya supported ng Call of Duty Warzone. Huwag nyo na po sigurong asahan kasi talagang mabigat yon. Even sa ibang mga chipset, talagang ang nakakalaro lang yata doon is around Qualcomm Snapdragon 870 pataas. So, medyo hirap talaga ang mga chipset doon. But, the rest ng mga supported niya na games, at least majority, hindi naman lahat, is kaya. Okay? So, again, hindi siya marketed na gaming phone, so hindi ko siya tinatrato as gaming phone. Like naman sinasabi sa inyo yan, pag binarket siya as gaming phone ko rin siyang tatatuin. Pero hindi naman kasi more on nag-focus yata. Alam ko, binamarket ito for camera. Now, lipat na tayo sa battery. The Infinix Note 40 5G has 5,000 mAh na battery. Yes. Hindi gaya ng 40 Pro Plus, 4,600 lang. This one, 5,000 talaga siya, full-fledged. So, para sa akin, I believe, mas better ito na option kaysa dun sa 40 Pro Plus. Unang-una dahil nga sa battery. This has 5,000 mAh battery. Charging niya, 33 watts, yes. Hindi ganun ka-bilis yung fast charging, pero pwede naman ito. Kaya na nitong i-full charge ang smartphone. Actually, test ko siya. 25 minutes, 50% na agad siya. And parang full charge, around 40 to 45 minutes, 100%. So, not bad na rin naman. At least isang episode ng anime or dalawang episode ng anime, pwede na, tapos na kayo. Or kumain lang kayo, actually. Pagbalik nyo, full charge na rin naman yon. Now, PCMark scores sa full brightness, full volume with internet, 7 hours, 34 minutes. So, this is an average score.
average battery endurance. Okay? And sa half brightness, half volume with internet, 11 hours at least siya, or kulang-kulang 11 hours. 10 hours, 51 minutes. So, again, nasa average din yung battery endurance siya. Wala pong patayan yan at mostly light use, yung typical use lang. Well, hindi po included dyan ang gaming. Siyempre, pag gaming, mas mababa or mas maikli yung battery. Iba kasing performance requirement yun. At battery requirement din, iba rin. So, most likely, ang translation nito is mga browsing, social media, so on and so forth. Yun po. Again, half brightness, half volume with internet. Now, lipat tayo sa ibang mga features niya. Like, meron po siya sa gaming mode, actually. Tanggalin natin yung volume. Sa gaming, pag nag-open po kayo ng game, mapapansin nyo to nasa gilid. Swipe nyo lang po yan, mapapansin nyo meron tayong gaming mode. Dito po, pwede nyo po siyang ibaguhin yung performance. Pero ang titignan natin dito actually is yung kanyang bypass charging. Meron po siyang bypass charging support. Although hindi siya marketed as gaming, at least meron siya mga konting gaming features. Okay? And of course, hindi rin naman pang gaming talagang Dimensity 7020. Alam na natin yan, base dun sa huling video ko. Huling review ko about 40 Pro Plus. Base dun sa huling video ko, may mga games na hindi kasi niya supported or medyo weak ang kanyang Vulkan. Or I believe, may mga games na hindi supported, so on and so forth. Pero sa mga supported niya na games, okay pa rin naman. Pero mamaya papakita ko sa inyo yun. But this one, at least meron siyang bypass charging. Yes, meron po siyang bypass charging and of course, you can adjust in other stuff like yung speed, opacity, yan, mga iba pang mga kung ano pang pwede nyo gawin. Yun. So, kompleto po rito at least. And of course, kapag gusto nyo talaga ng more power, na-test ko actually ito sa game, pero mamaya papakita ko sa inyo, pwede nyo, you can go for performance mode. Kahit ito paano actually na-test ko, nadagdagan ng konting frames yung typical na laro ko. Papakita ko sa inyo miyami ng konti, pero lipat muna tayo sa iba pang features niya bago tayo dumiretso sa performance. Now, sa battery, punta lang tayo ng konti para makita nyo lang. Para at least makover natin mostly ng mga features niya. Sa battery saving settings, ito po yung makikita nyo. Yes, and then battery settings. Meron po tayong mga ganyan. And charge, of course, meron tayong bypass charging. Charging speed, pwede nyo pong baguhin from smart charge to low temp charge. Although, dito, pag pinili nyo to, magiging slow charging ng konti. And then, AI charging protection, ito naman kapag in-on nyo, at least mas mapoprotektahan or adjust nyo yung charging speed depende sa lifestyle nyo. Like kunwari, matutulog kayo, charge nyo, yun, usually ini-stop niya tapos i-full charge na lang pag malapit na kayong gumising. Tapos, yan, basta inaaral niya yung lifestyle mo and then doon niya ibabase kung kailan sobrang bilis siya mag-charge or pabagalan niya muna mag-charge kasi hindi niyo pa naman siguro siya gagamitin dahil tulog kayo or something. Meron din po itong wireless charging support. But ginamit natin yung wireless charging niya. Meron po siyang mag-charge. This one, yes, this mag-charge. Ginamit natin ito. Ito ay 15 watts lang po na charging speed. Okay? So, typically, nung ginamit natin, kaya po niyang i-full charge ang smartphone from 20% to 100% ng 1 hour and 50 minutes as expected sa isang 15 watts charging. Yun ay kung hindi ka naman nagmamadali or magdamag mo na hindi gagamitin ang smartphone mo, pwede na. At least nakapatong lang siya rito. And of course, like I said, makaka-charge po siya kahit wala yung case pero wala po yung magnetic effect. So kung gusto niyo na dumidikit yung magnet or dumidikit sa case yung charging nyo, at least, yan, isusuot nyo lang siya. Which is, alam ko naman isusuot nyo kasi mga Pinoy naman talaga ay mahilig gumamit ng smartphone na may case kasi para mapanatiling maganda, hindi magasgasan agad at kapag nag-drop, at least, di ba, hindi mababasag agad yung smartphone. So, magpakatotoo na tayo, gagamitin nyo rin naman talaga itong case na ito. Huwag nyo na sabihin, ay, hindi naman gagana yung magnet kung walang case. Hindi nyo rin naman talaga gagamitin ang smartphone nyo kung walang case. So, it's a good thing na inad nila to, which is good. And of course, ano mga smartphone ba ang alam nyo na may wireless charging? Mga high-end lang, mga flagship lang. So, para sa isang Infinix smartphone na may wireless charging, this is good job. Pwede. Okay ito para sa mga pasosyal at gusto na walang wire na nakakabit. Pwede na to. Patong-patong lang. Meron na kayong makakapag-charge na kayo. Yes. Pwede. And of course, supported din ito just in case. Baka gusto nila din malaman is supported din po niya ang reverse wireless charging. That means, itong phone na to pwede po mag-charge ng iba pang smartphone. Yun ang mga features ng battery niya. So sa battery aspect, siguro bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Okay? Medyo nabitin lang ako sa charging speed but okay na yan. Siguro kung 60 watts ito, which is para sa akin yung around sweet spot, 30 to 60 watts, sweet spot talaga yan. Kung 60 watts ito, bibigyan ko siguro to ng 9 out of 10 or 10 out of 10. But 8 out of 10, okay na yan kasi marami namang features na alam natin na magagamit natin. Maybe not right away, pero someday,
may mga senaryo na at least andun yung features na yan, magagamit natin pag kailangan na natin. Tour ko lang kayo saglit sa design, which is para sa akin, ito talaga ang mas gusto ko. Kasi yung Note 40 Pro Plus, curve. Hindi naman ako fan ng curve. I'm sure marami diyang fan ng curve display, but not me. Kasi ako, gusto ko pag naglalaro ako, flat lang lahat. And this one, hindi po siya curve. Yes, flat. Finally, sa mga kagaya ko na ang gusto lang ay flat dahil mas seamless gamitin yung flat, ito po yun. Sa taas, meron po tayong infrared port. Yes, may infrared din naman. And as we can read this, sound by JBL. So expect na maganda rin naman ang kanyang sound mamaya pag sa testing. Meron tayong dedicated speaker and then yung noise cancellation microphone. Okay? Sa kaliwa, meron tayong SIM tray slot. Good news dito sa part na to kasi expandable po ang kanyang storage. Even if, like I said, 12GB, 512GB, 512GB na. 512GB na yung kanyang storage na 3.1, UFS 3.1. Dual SIM pa rin siya at meron dedicated microSD card slot. And sa microSD card slot, supported po niya hanggang 2TB. So, yun. Kung afford nyo to, malamang afford nyo rin yung microSD card slot na 2TB. Ang mangyayari niyan, magiging up to 2.5TB kung bibili kayo ng 2TB na microSD card sa, I don't know kung anong favorite yung brand ng microSD card. Pero anyway, continue tayo. Sa baba is, meron tayong dedicated microphone, USB Type-C, this is 2.0, and another speaker. Sa kanan naman, nandito po yung kanyang power button and volume rocker. At wala po dito ang fingerprint, like I said, kasi nga, ito po ay na under display fingerprint. Yes! So, overall design para sa akin, ito yung mas click sa akin kaysa dun sa curve. Yeah, maganda para sa akin ng curve, but sa usage, mas gusto ko pa rin ng flat. Preference ko lang naman yun. Siyempre, magkakaiba tayong preference. Kung gusto niyo yung curve, wala po tayong problema doon sa part na yun. Now, speaking of display, this is, by the way, kahit hindi po siya Pro version, this is still an AMOLED display. Yes, this is 6.78-inch diagonally na AMOLED screen with 120Hz screen refresh rate. Kita nyo naman doon sa taas. Yan. Inactivate ko na yung refresh rate para kitang-kita nyo. And meron po siyang 2160Hz PWM frequency. Yes! Supported din po niya 60, 90Hz and 120Hz. Papakita ko sa inyo saglit. Dito sa refresh rate, eto. Yan. See? Dito kompleto. So, mas okay dito, hindi kagaya sa ibang brand. Dito, meron tayong auto switch refresh rate. Kung gusto mo, si smartphone na magde-decide ng best refresh rate para sa ginagawa mo. Or, kung gusto mo mano-mano, 60Hz, 90Hz, and 120Hz screen refresh rate available po for your options. By the way, ang AMOLED po nito ay LTPS ha. So, ang LTPS po is good for low power consumption. Hindi po malakas sa battery ang mga LTPS display and mas faster sila at mas vibrant yung kulay compare sa mga normal na LCD, which is good job. And of course, magandang viewing angle niya kasi kahit anong angulo, at least kita mo pa rin yung display. Mababasa mo pa rin. Okay? Yes. So that's the advantage of an LTPS display. Now, display pa rin tayo, of course. Supported po nito hanggang 10 multi-touch. So kung gusto niyo po maglaro dito ng games with your 10 daliri, kayang-kaya po, supported po ng display na ito. And of course, sa touch sampling rate naman, kung curious kayo, this has 250Hz touch sampling rate. Yes. So overall, high-end po ang display na to. Flagship level na rin, hindi na masama, di ba? 2160Hz PWM. May low blue light Rhineline certification pa po ito. Ano? Saan ko pa? Yes, kung display ang usapan, goods, obviously naman kitang-kita and papakita ko sa inyo sa screen. Napakaganda po, vibrant po rito ang panonood nyo ng mga favorite yung movies, even YouTube, Netflix, at kung ano pa mga K-drama at mga pelikula ang pinapanood nyo. Solid po rito panoorin. With that 6.78-inch, that's phablet size na rin po. Yes, and of course, speaking of Netflix, security wideband level 1 po yan. Makakapanood po kayo dito hanggang Full HD+, and I believe supported din itong HDR10+. Yes! Solid din dito, manood ng Netflix. So, sa display, I believe, bibigyan ko to ng 9 out of 10. Ganun po kaganda yung display nito. Maganda ko sa maganda. And sa usapang bezel, symmetrical din po yan. Yes. Paikot po. Hindi po makapal yung baba. Pantay na pantay po ang kanyang bezel. Paikot. Okay? Now, lipat naman tayo sa audio. So, sa audio po is meron po siyang speaker sa taas, meron din siyang speaker sa baba, at ang audio po nito ay designed by JBL. So, pakinggan nyo na lang po muna. So, kung mapapansin nyo, medyo slightly mahina yung taas
sa baba. Pero overall, at least totoong stereo speaker din naman siya and naririnig ko yung kaliwa at kanan. And kapag naglalaro ako ng games, alam ko kung saan ako pupunta, kung saan ang gagaling yung tunog, like sa Farlight or sa Call of Duty Mobile. Alam ko kung saan ako pupunta kasi rinig ko talaga kung kaliwa or kanan or kung nasa gitna yung kalaban. So, kung mahilig kayo maglaro ng naka-loudspeaker lang and shooting game ang favorite yung game, pwede po. Okay po, maaasahan po ang kanyang speaker. And pagdating naman sa quality ng sound, very good po even with max volume. Pagdating naman sa loudness, hindi po siya ganun kalakas nga lang. Of course, kasi nakatune na siya by JBL. So, more on nag-focus ito sa quality kaysa sa loudness. So, kapag nasa tabing kalsada kayo, malamang hindi nyo masyadong rinig to. But for room use, or hindi naman maingay sa paligid nyo, nasa hindi kayo mataong lugar, pwede na. Maririnig nyo pa rin naman yung audio nito. So, pagdating sa audio, okay to. Pagdating sa audio siguro, bigyan ko ito ng around 8 out of 10 na score. Yes. Now, lipat naman tayo sa connectivity. Connectivity, this has 4G LTE, 5G mobile data, VoLTE, and VO Wi-Fi or Voice over Wi-Fi support. Andito po lahat in case na curious kayo. And in terms of mobile data reception, ito po yung speed test natin. Para sa akin, goods na siya. Maaasahan na rin. And kung curious kayo ng mga supported yung bands, ito po yung list ng mga supported bands. Yan. So basically, lahat ng 4G and lahat ng 5G bands nandito po. Hindi po kayo makukulilat dito. Provided na maganda talaga ang signal sa area nyo. As for the Wi-Fi, supported din po nito ang 2.4 GHz and 5 GHz. As you can see, nakakonect tayo currently sa 5 GHz. And sa speed test, nasa good din po ang kanyang score para sa akin. Sa Bluetooth naman, this has Bluetooth 5.2 and supported po nito ang basic aptX and HD aptX lang. So wala po tayong dito mga high-end na high fidelity na mga audio, but kung hindi naman high-end ang inyong Bluetooth earbuds, pwede na rito. That's aptX and HD aptX. Pwede na po yon for everyday use. Now, meron din siyang Wow FM. Yes, makakakinig po kayo sa radyo, pero kailangan nyo nga lang may nakakabit na Type-C as antenna. May NFC support din po ito. Nakita nyo yung logo niyan. Yes, that's NFC. IR port. Ooh, kung gusto nyo gamitin itong remote sa inyong TV or appliances nyo. And sa GPS naman, para sa mga tropa nating riders, matutuwa kayo malaman na supported nito hanggang 1 to 2 meters accuracy. That means, solid ito gamitin sa Google Maps and Waze. Yes, mga tropa nating riders, mga drivers, or ginagamit nila ang kanilang smartphone for Google Maps. Ayos ba? Yan. Pagdating sa connectivity, bibigyan ko nito ng mga around 7 out of 10. Pwede na. Okay, nabitin lang ako ng konti sa Bluetooth, but that's okay. Now, lipat na tayo sa camera. This has 108 megapixel main camera. Triple camera yan, pero 108 megapixel ang pinakatututukan natin dito. This has 1.75 apertures and ito po ang napoproduce niya mga pictures. Papakita ko na lang sa inyo. So ito yung mga sample na makuha ng pictures. So kinuha ko tong picture na to kasi gusto ko malaman kung gaano kalinaw yung 108 megapixel. Tingnan natin kung makukuha niya yung mga dahon. So nung pinipicturean ko siya, may napansin ako sa gitna. No? Papansin nyo, meron pugad. Yes, and nakakatuwa na part, may laman po yung mga sisiyo currently. So yun, gusto ko lang share sa inyo yung experience ko na medyo memorable na rin kasi may pugad dito sa tabing bahay namin. So ito, pagdating naman sa details, kitang-kita nyo naman, kuha naman yung mga dahon. Yes. Talaga namang hindi niya sinoften masyado unless na lang kung mag-zoom in tayo masyado, doon makikita natin na may konting soft. But at this distance, ganda ng kuha nyo. Hindi nagmukhang oil pastel yung kulay niya. And then lipat tayo. Yan, ito zoom in. Zoom in times 3 po ito. Zoom natin. Kita natin yung details at least. No, ganda pa ng details kahit na naka-zoom times 3. Actually, zoom ko pa yan. Kasi ito talaga yung totoong niya size. Pero pag zoom in natin, malinaw pa rin po talaga. Kita pa natin na maayos yung mga dahon at ang kulay realistic pa rin po. Alright? So, ayan. Again, this is zoom times 3. Now, lipat tayo sa kabila. Ito, ang ganda ng kulay dito. Talagang green na green eh. Ito talaga po ang kulay niya. Dito napansin ko, medyo slight lang naman na saturated yung pagka-green. Pero, at least, lalong gumanda yung kulay and hindi na kailangan niya na idaan pa sa editing software. So, this one, panalo na agad sa akin. Even yung details ng poste, pati yung mga wire, kitang-kita natin dito. Hindi na miss out or hindi nagkaroon ng parang soft processing. Ito again, gusto ko malaman yung kayang details ng 108 megapixel niya. So, kinuha ko ganito kalayo. And pag zoom in natin, as you can see, kita pa rin natin na maayos yung mga dahon. Hindi sila nagdidikit-dikit na parang naka-oil pastel. So, okay pa rin nakuha. Although pagdating sa likod, makikita natin yung background, nagmukha na siyang soft ng konti. So, not bad para sa isang 108 megapixel na sensor galing kay Infinix. Hindi pa tayo. As you can see,
goods dito, and at least dito nakaka-detect na siya ng edge, and pagdating dito sa background, papansin nyo, nag-blur na siya. So, good, nadidetect niya yung differences ng layo from itong ganito kalinaw na malapit kasi, and then habang lumalayo, kusa na siyang nagsusoften. Lipat pa tayo. So, the same din. Ito, yan. Gusto ko rin itong part na to. Pero pansin ko nga lang, medyo nag-soft ng bahagya yung focus. Siguro kasi gumalaw yung dahon sa hangin. Pero, as you can see, nag-soften siya ng bahagya. Pero, overall, okay naman. I believe katanggap-tanggap pa rin naman ng kuha. Ito, yan. So, ito, sabi ko, mas mahihirapan sigurado rito si Infinix kasi masyado malilit na yung detalye. But, to my surprise, nakuhanan niya pa rin. Yeah. Tamang focus lang, although may mga hit and miss ng konti dun sa mga ibang parts. But, basically, overall, titignan natin yung detail. Kuha niya yung green at kuha niya yung pink ng dahon. And of course, the background, okay din naman. Na-blur niya rin na maayos based sa distance. Ito, gusto ko tong part na to kasi talagang may maayos na dynamic range dito eh. Yung dark spots at saka mga bright areas. Nakuha niya ng talagang realistic eh. Dito sa part na to lalo. Ang ganda ng pagkakaano niya dito. Separate ng light and dark. Yes, solid. And bawat kulay, nabigyan niya ng maayos na highlight. Here too, yeah, even with that na maraming dahon, nakuha niya pa rin. Look at, sa ibang smartphone kasi, pag alam natin na medyo mababa talaga yung processing na ginagawa or mababa yung sensor, itong mga dahon na to usually is nagiging parang oil pastel siya na dikit-dikit na spaghetti or kanin. Parang ganun. But this one, kita natin yung separation talaga per hibla ng mga dahon. And I like that. Of course, doon masyado na malayo yon. Obviously, nagsosoft na masyado yung details. Masyado na soften. But here, kita natin, solid. At yung kulay, slightly saturated din, which nakaganda rin para sa akin. Ito, kuha na sa portrait shot. Kita natin yung pag-blur ng paligid no, sa background. Okay, halos perfect po yung kanyang separation or yung kanyang cutout. Here too, okay na rin. Di na masama. Ganda, di ba? Now, for the other pictures, papakita ko lang sa inyo dyan sa screen. Yan. As for the video, papakita ko lang sa inyo saglit bago pakita sa inyo yung video. Supported po nito hanggang 2K resolution po na 30 FPS. Ito yan, 2K at 30 FPS. Meron po tayong 1080p at 60 FPS at 1080p at 30 FPS. Gumagana lang po itong stabilization sa 1080p at 30 FPS. And guess what? Gumagana po talaga ang stabilization. Not bad. Not flagship level smoothness, but papakita ko na lang dyan sa inyo sa screen. Also, supported po nito ang dual cam video. Pakita ko lang sa inyo saglit din. So, pakita ko lang sa inyo itong kanyang dual video feature. Solid, no? Although 1080p at 30 fps lang to, pero at least pwede nyo gawin ito. Siguro mag-tripod na lang kayo or gimbal or something. Pero, solid. At saka ang ganda naman ng kulay. Buhay na buhay ito, no? Medyo saturated, pero which is good. Hindi nyo na kailangan i-edit. Andiyan na yan. And then, of course, itong mismong floating na to na sa camera is pwedeng igalaw-galaw, ilipat-lipat. And also, pwede rin pagpalitin. Oh, di ba? Pagpalitin, andito na rin po yung button sa mismong habang nagre-record ka. Currently nagre-record na ako. And the best part, pwede nyo rin pong baguhin yung size. So, hindi lang kailangan na palipat-lipat. So, kung tingin mo, hindi naman kailangan masyadong mukha mo, pero gusto mo nakikita ka pa rin na nagsasalita, at least pwede mong gawin yun. I-minimize mo lang. Kaya pindutin mo yung frame mo, and then baguhin mo yung size, depende sa trip mo, kung anong gusto mo,
and then lipat-lipat mo, ikaw na diskarte. Okay, dito lang sa maliis, sa baba, habang nagkukwento ka, habang may binibidyoan ka dyan, nag-outing ka, nag-travel vlog ka or something, pwede mong gawin ito. Okay solid. Sana maging normal na sa lahat ng unit na may ganitong dual cam. Diba? Para isang cellphone na lang para sa dalawang scenes. Or pag nag-i-interview ka, pwede rin, no? Sa kalye, mag-i-interview ka sa kalye, kaharap mo na mismo, tutukan mo na ng camera. Nakatutok na rin sa'yo yung camera. Okay, di ba? Haba na sinabi ko. Kamusta yung mic? So overall, para sa mga napoproduce ng pictures and videos, pwede na, magagamit nyo na sa mga social media nyo at and for personal use. Not bad na rin naman. And of course, sa front camera po niya, meron din po siyang 2K at 30 FPS support din. So, pwede po kayong kumuha ng 2K at 30 FPS. Hello, what's up? This is Scotman. Back again for another video. So, ito po yung front camera niya. This is the 32 megapixel. Supported po nito is 2K at 30 FPS. Currently, this is 2K at 30 FPS. Naka-set. So, wala pong stabilization dito. Pero in fairness naman, basta stable lang kayo or steady lang kayo. Maganda pa naman ang mukha niya. Actually, hindi ko nakikita na binabeautify niya. Kita ko talaga yung mga imperfections ko, yung mga bako-bako sa mukha at mga itim-itim. Kitang-kita rito. So, honest. That's good. I like it. And, totoo yung kulay. And, ang gamit lang po natin dito is ilaw lang sa taas. So, okay na. Not bad, di ba? Kumusta yung microphone? I like this. I like the front camera. Also, baka hindi ko pa nababanggit, meron din po palang flash sa front and meron po tayong halo light effect sa likod. Papakita ko sa inyo na lang siguro mabilis. Pag pumunta po kayo ng settings, tapos hanapin nyo tong active halo lighting. Yan, makikita nyo rito, pwede nyo po siyang kontrolin. So, from here, pwede nating i-adjust light effect settings. So, kung gusto nyo lively, tapos preview on back, makikita nyo. Yan. And then, meron rhythmic, preview on back. Ito mas favorite ko sa lahat. Ito pinaka-favorite ko talaga. Itong rhythmic. And then, AI, preview on back. Yes. And of course, pwede rin isang kulay kung ayaw nyo ng maraming kulay. Like, gusto nyo pula lang. Preview on back. Pula lang. Kung gusto nyo naman yellow, preview on back. Okay? So, pwede po siyang gumana. Nakaset. Una, minapili na kayo kung paano siya ilaw. Pwede nyo po siyang gumana while gaming, charging, and pwede rin siya actually gamitin kapag ka nagvi-video recording kayo or picture taking. Of course, meron pa siyang mga special function being an Infinix. Punta po tayo sa settings, special function, ayan. Meron siyang dynamic bar niya kapag ka sinasaksakan nyo ng charger. Ayan, magkakaroon doon ng dynamic bar. See? Yan. Pagka sinaksakan ng charger or whatever na kung ano yung naka-turn on dito. Face unlock, call, recorder, charging animation, so on and so forth. Ma-activate yung parang dynamic island na yun. Or dynamic bar. And then MEM Fusion, you can go as high actually as 12 GB kung yun talaga ginagamit nyo. But you know me, hindi po ako gumagamit ng virtual RAM. Mas preferred ko na gamitin lang kanyang physical RAM. And then meron tayong smart panel which is pag sinuwipe nyo rito, lalabas itong mga to. Game mode, yan. Kapag mag-i-install kayo ng game, I would recommend na pupunta muna kayo dito and then make sure, punta kayo sa pinakababa, make sure na kasama ang game nyo dito sa naka-turn on. Otherwise, hindi siya masusupport nung kanina yung pag-switch ng balance mode to performance mode or bypass charging, so on and so forth. So, punta po kayo muna rito. Mag-install kayo ng game. Punta kayo dito sa game mode under special function. Pinakababa, game management. Make sure naka-turn on siya. Like, kunwari, ito yung games nyo. Kunwari lang, i-on nyo yan para at least lumabas yung game mode niya doon sa game pag in-open nyo na yung game. Alright? Importante yan. And then, Smart Hub, Xclone, Kids Mode, meron mga dito. Yun. As for the software support niya pala, good news kasi may announcement dito si Infinix. Pakita ko sa inyo sa screen. Supported po niya hanggang 2 years software upgrade supports. So, expect na kapag bumili kayo nito, matatanggap nyo hanggang Android 16. Kasi currently, Android 14 po ito. So, kaya hanggang Android 16. And then, 36 months and then 36 months na security patch. So, that's 3 years security patch matatanggap nyo. So, yun. Just in case na nag-worry kayo about sa software. So, meron na po itong announcement na security upgrades up to 2 years. Now, verdict. Sulit ba ito si Infinix Note 40 5G? Para sa akin, kung hindi naman kayo gamer, sulit ito. Ngayon, kung gamer ka, please, huwag nyo na po ipilit. Hindi po sulit sa inyo, hindi para po sa inyo ito. Kung naghahanap kayo ng high performance, hindi po ito swak sa inyo. Pero kung casual user ka, very capable po ito. Hindi naman po kayo nito bibitinin. Not to mention na meron itong 12 GB RAM, 12
12 hardware na physical RAM, not virtual RAM. 12 GB RAM, meron po ito. And then 512 GB na UFS 3.1. So, doon pa lang, alam niyo na kung anong babayaran nyo. Yung 12 GB, 512 GB, kasama po doon. So, ang magkano nga pala ito bago ko isa-isahin nyo na. So, kayo na magsabi kung sulit ha. This is priced na 12,999. Pero starting May 23 to 25, magiging 9,999 ito. So, magiging 10,000 po ito. Like I said, 10,999. Tama ba? Apat na 9. 9,999 po ito from May 23 to May 25 sa TikTok. Launch price po niya. 23, 24, 25. So, that's 3 days. Magiging 9,999 po ito. So, I hope makakuha nyo. AMOLED screen, 6.73-inch phablet size, under display fingerprint. Meron po tayong 108 megapixel na camera na supported ang stabilization at 1080p at 30 fps. Meron tayong bypass charging. Meron tayong wireless charging, mag-charge. Kasama po itong mag-charge na ito. Ito sa box. Gaya nakita nyo sa unboxing kanina sa umpisa. And then, meron pa kayong extra micro SD card slot up to 2 terabytes na pwedeng ilagay. Yeah. Makukuha nyo ito ng 9,999. But after that, ang magiging official price niya is 12,999. So, that's 13,000 pesos. So, I hope makakuha nyo ito ng 9,999. Napakasulit noon kung 9,999 nyo po ito mabibili. Yeah. Again, not for gamers, but for all-around user, yung basic casual using lang, pwede na po ito. Hindi naman po kayo mabibitin dito. With that extra RAM, decent performance na Dimensity 7020 sa 9,999. Yeah. Pwede. Solid. Okay? So, iwan ko yung link dito sa video description or pin ko sa comment section. Kung interesado kayo, pati yung sa TikTok link nila, iwan ko dyan sa comment section. Okay? So, yun. Ikaw, boss, ikaw magsabi, para sa'yo, sulit ba to o hindi? Usap lang tayo sa comment section. Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.